Bago yan, let's give the Best in Q&A Award ang tsak-tsakera ng kompetisyong ito. Walang iba kundi ikaw. Candidate number 6, congratulations! Top 5. Humarakha ka, magtawa ka, kaysa pinakapangit, ikaw ang una. Ako din ako concert niyan. Candidate number 2, congratulations! You are still in the running. Candidate number 4, congratulations, Ariana. The game is not yet over for you. Ladies and gentlemen, sino ang gusto nyo makapasok sa ating top 5? Candidate number? Okay. Candidate number 10. Congratulations. Thank you so much, ladies. Once again, congratulations. Huwag na nating patagalin pa. Let's face the final question. Can you please step backward? Huwag na kayong umalis dyan. Tiuson kay pasok man sa top 5. Forward, candidate number 2. Your question. What characteristic of a leader do you want to see to our next president, and why? Okay, thank you so much. What characteristic of a leader as of the president? That means, okay, may tatlo po akong katangian na gusto ko pong makita sa isang magiging bagong presidente. Una po, matulungin, handang magserbisyo sa ating nasasakupan o sa bansang Pilipinas, maka-Diyos, at higit sa lahat, may magandang puso. Because ladies and gentlemen, nowadays, kailangan nating pumili ng magandang Pangulo na kung saan handang tumulong, walang pag-alinlangan. Mahirap man o mayaman, lahat tayo ay pantay-pantay. Pangulong handang harapin ang lahat at subukin. Makakaya niya man o hindi, bagkos sabay-sabay tayong lalaban. Kaya, mas gugustuhin ko po si Lene Robredo. And I thank you.
Thank you so much, candidate number 2. Now, candidate number 4. Your question goes this way. Who is your ideal president? I mean, who is your ideal presidential candidate? Lenny Robredo. Okay. Your question ran this way. How can you convince other or the voters to not vote your ideal president? Dahil si Lenny ang iyong pinili, ito ang iyong katanungan. Paano mo kukumbinsihin ang mga manunood ngayon na hindi dapat butuhan si Lenny Robredo? Okay, magandang salamat po sa inyong napakagandang katanungan. Para po sa akin, hindi ko na po kailangan magkumbinsi sa mga tao kung bubutuhan naman po ang aking presidente. Kasi may kasabayan po tayo. Lahat po tayo ay may freedom to choose kung sino man ang gusto nilang butuhan ngayong eleksyon o sa dating nahalalan. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 4. And now let's proceed with candidate number 5. Pick your question, please. Your question is, if you will win the crown tonight, how will you promote LGBTQ awareness not only in your community but in your family also? And why? Again, if you will win or if you win the crown tonight, how will you promote LGBTQ awareness not only in your community but in your family and why? Kung ikaw ang mananalo sa gabing ito, paano mo imumulat ang kamalayan ng iba pagdating sa tinatawag na LGBTQ, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa iyong pamilya? Maraming salamat po sa tatanungan. Para po sa akin, kung ako man po ang mananalo ngayong gabi sa kompetisyon na ito, paano ko po maimumulat sa mga taong nandito, hindi lang po sa mga tao kundi sa aking mga magulang. Mga mahal kong manonood, mga mahal kong urado, para po sa akin, maimumulat ko po ito sa mga taong nandito ngayon sa pamamagitan po ng bigyan po natin ng kalayaan ang mga kabaklaan. Dahil alam naman po natin at hindi po natin may pagkakaila na karamihan sa mga tao na nandito ngayon ay mahilig mag-diskriminar sa aming mga kabaklaan o mangutya sa aming mga kabaklaan. Lagi natin tatandaan na ang pagiging bakla ay hindi masama dahil hanggat wala po kaming taong inaapakan, sinasagasaan at inaagrabyado. Taas po po akong ipagsisigawan sa mundong ating kinagagalawan na kami po ay isang bakla, taong marunong masaktan at may paninindigan sa buhay. At ang higit sa lahat, may pananalig po kami sa puong may kapal. At sa akin naman po magulang, wala po akong masasabi sa aking mga magulang. Bakit po? Sapagkat kung ano po ako, maluwag po ako nilang tinanggap sa kanilang puso. Dahil ano man po ang kanilang gawin, dugot, pawis pa rin po ang tumatalaytay sa aking katawan ng aking mga magulang. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 5. And now, candidate number 6. Opo. The question is, are you in favor of a gay being the President of the Republic of the Philippines and why? Yung Tagalog, pabor nga ba ako na ang mayroong presidente bakla? Okay. Kung pabor ba
ako na magkakaroon tayo ng presidente sa Pilipinas na isang bakla? Sabi nga ng karamihan na kung ano ang kaya ng babae ay kaya ng bakla. At kung ano ang kaya ng lalaki ay kaya din ng isang bakla. So saan pa po tayo? Kung binoto natin ang isang lalaki na kayang gawin pasunurin ang buong bansa sa pagiging maganda at produktibong bansa at isang presidenteng babae na mayroong pusong ina na iilawan ng ating bansa, bakit hindi pwede ang bakla? Unang-una, merong baklang teacher, merong doktor, attorney. Ang dami-daming naging trabaho ng isang bakla pero hindi nabigyan ng pagkakataong maging presidente. Alam niyo ba kung bakit? Dahil sa mindset ng Pilipino mismo. Kaya walang baklang naglalakas loob na tumakbo bilang isang presidente dahil unang-una, i-discriminate siya ng tao mismo. Titingnan lang niya ang kahinaan. Ngunit kung ating pagbabasihan, kaming mga bakla ang tunay na may talento, may utak na kailangan ng Pilipinas sa ngayon. Baklang may pusong babae na kayang magmahal ng buong tao sa Pilipinas. Isang baklang may lakas ng isang lalaki na kayang sanggain ang pwedeng maging pagsubok ng buong Pilipinas. Kaya siguro sa ngayon, umpisahan na natin mag-isip-isip na baka sa susunod na eleksyon, mayroon ng isang baklang tatakbo upang ipakita sa inyo kung ano ang tunay na meron sa isang bakla. Yun lang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 6. Okay, dito na tayo kasi nangihirapan Odor. Okay. Our final candidate. You're so tall. Your question is, kung papipiliin ka, ano ang pipiliin mo? Maging babaeng walang pera o baklang may pera? Kung papipiliin ka, ano ang pipiliin mo? Maging babaeng walang pera o baklang may pera? Kung papipiliin man po ako. Hello. Kung papipiliin ka, maging babaeng walang pera o maging baklang may pera? Mas pipiliin ko po yung ang baklang may pera. Sapagkat pag may pera ka, magagawa mo ang lahat, mabibili mo ang lahat. Dahil ngayon, pera ang kailangan sa atin. Sa araw-araw, na kung saan ito yung nagbibigay ng pagkain, kailangan sa atin, and pag may pera ka, pwede ka din magparitoke. Ganon. Mag-transgender dahil anong purpose ng pera kung hindi mo naman gagamitin? Kung marami kang pera, gawin mo na ang lahat ng gusto mo sapagkat ito ay pansamantala lamang. Hindi ito ay permanente nakikita o permanente, pero ito'y dumadaan lamang sa ating kamay sapagkat kailangan nating may bilhin o gastusin sa ating pang-araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat. Thank you so much, candidate number 10. And that's